Good morning, welcome to my channel. Meron tayong gagawin isang TCL na 32 inches LED TV. Yung kanyang model ay LED 32D 3000D. Yan yung kanyang model. Ang kanyang problem ay hindi daw nagpa-power, sabi ng customer. So saksak natin. Yan. Tapos wala tayong nakita na power LED indicator dito sa kanyang power indicator. Okay, so bunot natin, bubuksan natin. Bago natin buksan, shoutout sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood. Dyan nakatabay ngayon, nanonood at patuloy na sinasamahan tayo sa ating mga ginagawa. Shoutout sa inyo lahat at maraming salamat sa suporta. Ito, hindi pa nabuksan. Meron siyang tinatawag na yung kanyang silyo. So bubuksan ko muna ito. Ito nabuksan ko na. Titingnan natin, ayan o, merong binahaya ng langgam, ayan o, sa kanyang regulator. Tapos primary yata to, dahil ito yung kanyang AC cord. Yan yung kanyang regulator, binahaya ng langgam. So yan yung titingnan natin, yung kanyang fuse. Ito may fuse pa siya. At ito yung kanyang secondary. Yan yung i-check natin. So abangan nyo at titingnan natin. Kung makikita dito, ito yung ating main filter. Check ko siya kung merong naka-stack na voltahe. Titingnan natin kung nakapasok ba yung ating 300 volts or 220 na naging 300 dito sa pagdating sa capacitor. Ito siya, tingnan natin, ayan o, merong 300 volts na naka-stack. Ibig sabihin yung secondary ay hindi gumagana at hindi nakatawid doon sa secondary yung supply dahil na-stack lang dito. So yan yung titingnan natin. Ibig sabihin buo yung kanyang fuse kasi nga meron naka-stack. So i-discharge ko muna yan bago natin ipagpatuloy para maiwasan natin masira yung ating tester at makuryente tayo dyan. At ngayon naghanap ako ng kanyang pangpalit na parts kasi nga ang unit na ito ay walang output dito sa kanyang secondary, dito sa kanyang rectifier papunta dito sa filter. Ito ay AC mula sa chopper at meron naman nakalagay dito na 12 volts, itong dalawang pin sa may socket. Tapos ito ay magpo-produce ng 12 volts DC, ay wala tayong mababasa dito. At yung 300 volts dito sa main filter ay naka-stack at hindi nadi-drain. So ibig sabihin ay hindi nagsuswitch yung ating primary, itong ating regulator, yung ating MOSFET na regulator ay hindi ito nagsuswitch on dahil nga dito namahay yung langgam na marami. So ang ginawa ko ay naghanap muna ako ng pangpalit na pyesa dahil ito nga yung aking suspect dito, yung kanyang switching. Ito yung ating suspect dito. Ito yan yung aking suspect. Yung kanyang number ay 73 ay 38 at yung ating ipinal yung original pala, yung nakita dito, yung replacement na yung kinabit ko dito, at yung original niya ay nandito na sa ating masking tape. Yan siya. So magkaiba sila ng number, pero binasa ko lang yung connection ng mga paa niya dahil wala naman akong schematic diagram. Binasa ko yung kanyang mga connection sa kanyang mga paa at kumuha ako dito sa Pinsonic na board. Ito po ay TCL. Pumunta tayo sa ating kaibigan, shout out kay Dandan. Pumunta tayo sa kanya at naghanap tayo ng pampalit dahil wala akong ganito. So binigyan naman tayo ng mabait natin na kaibigan. At ito nga, dito ko siya kinuha. Ito siya, oh. Yan. Dito ko kinuha. Dito siya nanggaling, papunta din sa kanyang MOSFET. Tapos binasa ko yung mga pin at halos magkapareho lang sila, pero magkaiba yung kanilang number. So ginawa ko ay tinanggal ko na lang ito dito at inilipat siya dito. Yan siya. Ngayon itesting ko na ito at gamit muna ako ng test valve para makasiguro tayo na kung sakali na pumutok, masira yung MOSFET, ay yung ibang parts ay hindi madadamay. Ngayon ayan, naka-ground na tayo, naka-ready na yung ating tester sa DC mode. Ayan. Tapos ito ikakabit natin ngayon siya dito or ilalagay yung ating tester. Yan. Okay, so wala ito dito, walang output dito sa rectifier na ito.
wala. So gamit tayo ng test valve, saksak natin yan, tapos babasahin ko na dito yan, at meron na siyang 12 volts at hindi umilaw yung ating test valve. Kaya sure na ako na aanda na ito dahil andyan na yung kanyang output na 12 volts. Okay, so simbolin ko lang ito at ikagamit doon. Susubukan ko nga palang direct at titingnan natin kung hindi siya mag-spark. Okay, so direct ko muna. Ayan tingnan nyo na lang. Ayan, naka-direct na siya. Tapos titingnan natin kung meron pa rin 12 volts. So okay na, naka-direct na tayo. Bunutin na natin. Mahirap kasi mag isang kamay. Yan, tapos yung 300 volts natin na nakikita dito sa ating main filter, titingnan natin ngayon kung bumabagsak na. Yan meron na lang siyang 10 volts. Di ba? Yan 11 volts. So ibig sabihin tama yung aking analysis na naka-stack dito yung 300 volts. Kaya dahil hindi nagsiswitch itong switching na IC at hindi lumalabas doon sa secondary dahil nga hindi nagsiswitch, kaya na-stack dito yung 300 volts DC. So ayan, meron na at i-assemble ko na ito para malaman ko kung umaandar na yung kanyang TV. Kasi ang dahilan lang nito, digit ito dahil walang power dahil nga binahaya ng langgam. Ngayon ito papakita ko dyan sa ating video yung binahaya ng langgam para makita dito sa pag-edit natin. Okay, so asimbulin ko muna. Ito i-assemble ko na siya para magkaalaman na the moment of truth. Ayan, tapos lagyan natin ng screw. Ito po ay pinakasimpleng design na madaling baklasin at madaling buuin, pero dahil ilang araw na ay medyo nakalimutan ko na ito pala ay walang screw. Dito lang sa takip ang screw. So saksak na natin para malaman natin kung aandar na. Saksak ko na siya. Tapos titingnan natin yung kanyang TCL, yung kanyang remote. At lagyan na. Saksak. Ayan. Tapos nag-ilaw na yung kanyang power indicator, kulay puti. Titingnan natin ngayon kung mayroon na siyang display. Wala pa. So kulay puti. Switch on natin yung kanyang remote. Ayan. So nawala. Hindi pala. Ayan kaya di pinindot kong remote, hindi pala nakita sa ating TV, sa ating video. Ayan meron na siyang nakalagay na display. At okay pa yung kanyang display. Ayan. Okay. Ayan so gumana na. At wala pa siyang guhit-guhit, malinis. So success yung ating ginawang operasyon dito. At ulitin ko yung dahilan, binahayan lang ng langgam at nasira yung kanyang switching IC na nagsiswitch ng kanyang MOSFET para mag-switch yung ating chopper. So ayan na, okay na lahat. At jaran. Yan, nakabaliktad lang. So no device, ibig sabihin siguro ay kasi gagamitin daw ito sa CCTV. Ayan, so nakalagay yung drawing ay USB at yung no device. So hindi ko papakialaman ito, baka may mga setting sila dito. So gawa na yung TV na TCL 32 inches na no standby power lead indicator na makikita. Tapos wala siyang output sa secondary na 12 volts, naka-stack sa primary main filter ang 300 dahil nasira yung switching IC dahil dun sa binahaya ng maraming pulang langgam. Ayun, at pinalitan natin mula dito, kahit magkaiba yung number, mula dito sa Pinsonic nilagay natin doon sa TCL. Ito yung sa TCL at dito natin kinuha yung
Yan, dito natin kinuha sa may dulo ng aking kuko na marumi yung regulate or switching IC na ginamit natin doon. So success. At bago kayo umalis sa aking video, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking mga i-upload na mga videos. Maraming salamat, God bless and mabuhay. Bye bye. Please subscribe. Ayan.